Father. Bishop din. Bishop. Good morning, Bishop. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo. Mga minamahal kong kapatid, tayo ay naatitipon ngayon sa hapag ng Panginoon, puno ng galak at pasasalamat sa kanyang paghihirang sa mga diakono nito upang maging kanyang mga para. Ipanalangin natin silang oordinan sa araw na ito upang sila'y dulutan ng Diyos ng lakas, upang buong pusong magampanan ang tungkulin ibinibigay sa kanila ni Kristo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang.
Sabay-sabay natin pakinggan. Tingaari ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa iyo mga kapatid, na luha akong nagkasala sa isip, sa likha, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
na maging kataas-taas at walang hanggang panig. Ipagkaloob po ang kanyang hinirang na maging mga lingkod para gampanan ang pagdiriwang ng pagtubos sa nasinuko ay makatupad ng may katapatang lubos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsuot po na. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang Espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita ay dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng mga puso, palayain ang mga bihag at binangko. Sinugo niya ako upang ibalita ngayong panahon na iligtas ng Panginoon ang mga tao na hinihirap niya, at upang ipiin lahat ng mga kaaway. Ako ay sinugo upang alipin ang nangungulila, upang ang tumatangis ng mga taga-Siyon ay paligayahin. Sa halip ng lungkot, awit ng pagpuri niya o aawitin, upang ang langis ng kagalakan ay ihatid sa tanan. Ang Diyos na Panginoon, iingatan sila at kakaingatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
nagsusugo sa Efeso. At itinatawag ng matatanda sa simbahan ko. Pagdating nila ay kanyang sinabi, ingatan niyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat nilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong paghihingan. Pangalagaan niyo ang simbahan ng Diyos, ng kanyang binubuhos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis mo ay magsisipasok ang mga makabangis na asong gubat at walang matawad na sisilanin ang kawan. Mula na rin sa inyo ay lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad. At sa gayoy, maliligaw sila. Kaya ingat kayo. At alalahanin ninyo, tinuruan ko kayo gawing araw sa loob ng 3 taon. At maraming luha ang tinurunan ko. At ngayon, itinagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahan loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapagigbanal. Pagkasabi nito, umuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magstayo ang lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, ako ang mabuting paskol. Iniaalay ng mabuting paskol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikita dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasay hindi siya paskol, at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinananalan. Tumatakas siya palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting paskol, kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa, at ako naman nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito.
Kinakailangan sila'y alagaan at purihin. Pakikinggan nila ang aking piling at sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastor. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo, panatiling nakatayo at naman. Lumapit ang mga oordinarong pari. Reverendo Ray Darius Yapot Imayat-Yakutin. Narito. Reverendo Randy Lopez Leonardo. Narito. Minamahal na obispo, inihiling ko ng ilang simbahan na ordenan ang mga kapatid natin ito upang maging pari. Papalagay mo ba ay karapat-dapat sila? Isinaguri po namin ito sa Sanbayan Kristiyan. Nagbigay ng kanilang pagsang-ayon. Ang mga namamahala sa pagtubog sa kanila ay nagpasyan sila ay maaaring ordinan. Kaya pinatutunan ko na sila ay karapat-dapat. Sa pagtataguyod ng buong may kapal at ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, inihiram namin ang mga kapatid natin ito upang maging pari. Salamat sa Diyos. Bilang patunay ng pagsang-ayon ang bayan ng Diyos, ating silang pasalubungan ang ating aking. Minamahal kong bayan ng Diyos, minamahal kong mga kapatid kay Kristo, magandang umaga po sa inyo lahat. Puri tayo at pasalamat sa Panginoong Diyos sa napakalaking biyaya na nagkakaroon niya sa umagang ito sa Diocese of Caloocan sa katauhan ng dalawang kapatid natin, sina Randy at Ray Darius, na ordinahan sa ministeryo ng pagkapari. At natutuwa ko ng kasamang na umaga ang ating minamahal na Obispo Emerito, Bishop Deogracias Niguez, kayo din ang buong kaparian ng Diocese of Caloocan, kayo din ang maraming mga panahuhing mga pari mula sa iba't ibang mga dioceses, kayo din ang mga religyoso na narito ngayong umaga, male and female religious partners of the Diocese of Caloocan. Mukhang ang tikmas po ay full force, pati ang mga seminarista ay narito. I'd like to welcome all of you. Salamat din sa presensya ng maraming mga kaanak, mga kaibigan, itong dalawang candidates natin for presbyteral ordination ngayong umaga. Alam ninyong umaapaw ang aking puso sa tuwa sa umaga ito dahil sunod-sunod ang naging mga ordinasyon natin itong 2024. Napakalaking biyaya. Bagamat ako ay natutuwa, ay makikiusap pa rin sa inyo na
Samahan kami sa pagdarasal at pananalangin pagkalooban pa tayo ng Panginoon ng mas marami pang mga bukasyon para sa ordained ministry dito sa Diocese ng Caloocan, dahil alam niyo po, nagkakasakit na rin at tumatanda na rin ilan sa amin. At hanggang ngayon ay umaasa rin tayo sa partnership sa maraming religious partners, male and female religious, lalo na ang mga nagpapatakbo sa ating mga mission stations dito sa Diocese of Caloocan. Sa maniwala kayo hindi, lalabing dalawa lang ang ating mga seminarista ngayon kasalukuyan. Dahilan para kayo ay manalangin ng taimtim upang pagkalooban pa tayo ng Panginoon ng mas maraming bukasyon sa Diocese of Caloocan. Isang bagay lang ang gusto kong linawin mabuti sa okasyon nito ng inyong ordinasyon, Randy at Ray Darius. Hinihirang kayo mula sa araw na ito, hindi upang maging kapalit, kundi upang maging kinatawan ni Kristo. Sa English, not as substitutes, but as representatives of Christ. Para maging malinaw ito, kailangan nating bumalik sa pundasyon ng pagiging Kristiyano, ang maging kabahagi ng katawan ni Kristo. Paano ka katawan kay Kristo kung hindi ka muna naging bahagi ng kanyang katawan? Sabi nga ni San Juan, o ng Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan, siya ang puno, tayo ay mga sanga. Kung di tayo nakaugnay sa Kanya, wala tayo magagawa. Take note, Randy at Ray Darius, ang sinasabi kong ito ay hindi lang para sa inyo, kundi para sa lahat ng binyagan, lahat ng kapwa-alagad natin, laiko, religyoso, o kapwa inordinahan. Ang bukasyon ng pagiging kinatawan ni Kristo ay hindi monopolyo ng mga inoordinahan. Kapag inangkin natin ang pagiging kinatawan ni Kristo, noon na nagsisimula ang clericalismo. Yun na ang nagiging simula ng pagkakaroon sa simbahan ng mga leader na maghahari-harian, mga pinunong ilusyonado porket sila'y inordinahan. Akala nila sila lang ang Messiah o ang appointed Son of God o ang Good Shepherd, ang manlubos, ang hinirang na anak ng Diyos, ang mabuting pastor. Yun lang ang simula ng pag-aasabi ng kapalit o substitute, imbes na kinatawag o representative. Alam nyo, meron mong tawag sa ganitong klaseng sakit. Sakit yun eh, sakit. Isang mental health disorder. At isa sa mga kinatutuwa ko ay ang ministry ng nanay mo, Ray Darius. Sa bagong ministry sa Diocese of Caloocan, which we call Kaagapay, pag-alalay sa mga nagsasuffer ng iba't ibang klaseng mental health issues. Sakit ang mag-ilusyon na ikaw ay ang manunubos. May tawag dyan ang mga psychologists, messianic complex. Mga taong hibang o nag-iilusyon na sila magliligtas sa mundo. Sa mga nahihibang, ang madalas na magsilbing gamot ay simple lamang. Ano ang gamot? Pagkakamali, pagkakasala, o karanasan ng kapalpakan. Gamot? Oo,
Pwede ba lang magsilbing gamot ang ating mga kapalpakan? Opo. Kapag naging daan ang ating mga kapalpakan sa pagkamula na hindi pala tayo mga anghel na walang pakpak. Hindi tayo mga Diyos-Diyosan na kailangang nakatungtong sa belestal. Tayo ay tao. Hindi natin kailanman dapat ikaiyak ang ating pagkatao. Oo, taong marupok pero taong marangal. Taong sabay ng kasalanan at banal. Pinaging banal. Hindi buburahin ng ordinasyon ang inyong mga kapulasugan. Randy at Ray Labios. Hindi buburahin ng ordinasyon ang udyok ng laman. Hindi naman magic ang gagawin natin ngayong umaga. Ipapatong ko ang aking mga kamay sa inyong mga ulo. Pero hindi ito may aalis sa mga balakubak sa inyong ulo. Andyan pa rin yan pagkatapos ng ordinasyon. Mananatili pa rin ang inyong pagkatao. Sampo ng lahat ng inyong mga kahinaan. Hindi kayo inoordinahan dahil kayo santo. Kung minsan tulad ni San Pablo, mararanasan din ninyo ang halos pagmakaawa sa Panginoon, lalo na kapag nangingibabaw ng kahinaan natin. Magmamakaawa kayo. Kung maaari, ay alisin ka ng Panginoon. Yung tinatawag ni St. Paul na thorn in the flesh, tinik sa laman. Lalo na kapag ramdam na ninyo ang udyok at kirot ng laman. Hindi aalisin ng ordinasyon ang udyok at kirot ng laman. Pero kapag pinanghihinaan na tayo at nagmamakawa sa Panginoon, alisin ng ating kahinaan, ang isasagot lang niya ay tulad ng sinagot niya kay San Pablo. No, my grace is not for you. For in weakness, power reaches perfection. It is when I am weak that I am strong. Hindi, biyaya ko lang ang sasapat sa inyo. Umasa kayo sa lakas ko, hindi sa sariling lakas ninyo. Sa kahilangan niyo lang mararanasan ang tunay na lakas ng Panginoon humirap sa inyo. Narinig ko ninyo ang pahayag ng Propeta Isaías sa ating first reading. Hinirang niya ko upang dalhan ng mabuting balita ang mga dukha. Pagalingin ang mga pusong sugatan. Palayanin ang mga bihag at bilanggo. Sino pang gagawa ng lahat na ito? Randy at Ray Labios, hindi kaya. Kundi siya sa pamamagitan ninyo. Kikilos siya sa pamamagitan ng ating abang pagkatao. Tandaan, wala tayong anumang magagawa kundi lamang sa lakas niya, kundi lamang sa ngalan niya. At upang mapangyari niya ang lahat ng ito sa pamamagitan ng ating abang pagkatao, pinababaunan niya tayo ng Espiritu Santo. Upang sa pamamagitan ng paglubog niya sa ating katawan, magagampanan natin ang pakikipakati sa buhay at misyon niya bilang kanyang mga kinatawan. Minamahal ko, mga kapatid, noon din lahat.
May isa pang salita na malapit sa kinatawan. Kaibigan. Ang kaibigan. Hindi magiging mabuting kinatawan ang hindi mo na naging kaibigan ng mabuting pastor. Sino ba ang pastor ng kawan? Di siya. Sino ba ang paring nag-ahandog ng natataning sakripisyo sa misa? Di siya na. Sino ba ang orderong tutubos sa katapuhan? Siya lang. Pero kinakaibigan niya tayo. Binubusbus niya tayo ng banal na espiritu. Inaangkin niya tayo bilang kabahagi ng katawan niya. Lahat tayo, laiko, religyoso, at inordinahan para makibahagi sa buhay at misyon ni Kristo sa iba't iba at natatanging mga ministeryo o mga pamamaraan ng paglilingkod. Hindi mas importante ang pagpapari kaysa paglilingkod. Yan ay parehong kalupog. Tayong mga inordinahan sa paraan ng pamumuno upang walang ibang pupulo sa simbahan kundi si Kristo. Yun lang ang dahilan kung bakit tayo leader sa simbahan. Upang walang ibang pupulo sa simbahan kundi si Kristo. Magpastol upang walang ibang maging mabuting pastol sa kawan kundi si Kristo. Kahit sa pamumuno, kinatawan lang tayo, hindi kapalit. Kaibigan at kapanalig ng nag-iisang pari ng simbahan, ang nag-iisang pastol ng kanyang kawan, upang kumilos ang buong katawan, upang gumalaw ang lahat ng kabahagi ng kanyang katawan bilang kanyang mga kinatawan. Naglilingkod tayo sa simbahan upang ang buong samahan ng mga alagad at sugo ni Kristo, laiko, religyoso at inordinahan, ay maging sambayan ng naglilingkod sa lipunan at sa sanlibutan upang magpatuloy sa pamamagitan ng simbahan ang patuloy na gawain ng paglikha, ang pagpapanibago at ang pagtubos ng Diyos sa sandaigdigan. Yun lang. At ang lahat ng ito ay magaganap lamang sa pamamagitan ng Kristo, kasama ni Kristo, at kay Kristo. Sa Kanya lamang ang lahat ng kaharian, lahat ng kapangyarihan, at lahat ng kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Manatiling nakaupo at lahat. Tayo ay nadako sa rito ng ordinasyon sa pagpapala. Sa pagkakataong ito, gagawin ang pagtatanong sa mga ordinahan. Kanilang ipapakita ang kanilang kagustuhan at handaan sa pagtupad sa mga tungkulin ng buhay pari. Minamahal ko mga kapatid na ordinahang pari, dapat ninyong ngayong sabihin ng hayagan ang inyong malayang pagpapasya na akuin ang paglilingkod ni Jesucristo. Nakahanda ba kayong tumupad ng walang kasubali sa makaparing tungkulin kay Sanang Obispo na mangangalaga sa angkan ng amang may kapal sa pagtubay ng Espiritu Santo? Nakahanda ba kayong magdiwang
ng mga sakramento ni Kristo ng matapat at kaakit-akit upang may alay sa mga may kapal ang pagsamba at kapurihan at upang may pagkalugod sa kanyang sambayanan ang kanyang buhay at kabanalan ayon sa mamana ng simbahan. Nakahanda ba kayong mangaral ng salita ng Diyos ng mahusay at maalam sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita at pagpapaliwanag sa pananampalataya ng simbahan? Nakahanda ba kayong tumulan araw-araw kay Yesu Kristo na naghain ng kanyang sarili ukol sa ating kapakanan sa pamamagitan ng inyong pakikisa sa kanyang gawaing iligtas ang tanan? Nakahanda ko sa tulong ng Diyos. Sa harapan ng obispo, ang oordinahan ay pangangako ng kanyang katapatan at pagkamasunuri sa pagkasabuhay ng diwa ng pagpapari ni Kristo at bilang isang katiwala sa pangangalaga sa bayan ng Diyos. Nangangako ko sa akin at sa aking magiging kahalili na ikaw ay magiging magala at masunurin. Opo, nangangako. Bigyan nawa ng Diyos ng kaganapan ang gawain ko na kanyang sinimulan. Nangangako ka ba sa akin at sa aking magiging kahalili na ikaw ay magiging magalang at masunurin? Opo, nangangako. Bigyan nawa ng Diyos ng kaganapan ang gawa nito na kanyang sinulan. Magsasayo ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos habang makapangyarihan upang kanyang pagpalain ang mga kapatid natin ito na o-ordinadong pari. Magsilubod ang lahat. Santa Maria, Ina ng Diyos, Santigera lahat kayong mga banal na anghel, San Jose, San Juan Bautista, San Pedro at San Pablo. Good morning, ladies and gentlemen. Please subscribe my YouTube channel, Cap TV Timbuk TV. Thank and God bless.